Kung malakas ka pa rin sa kanin, ay bawasan mo na. Isa po sa mga dahilan kung bakit itinuturo ng mga doktor ay yung kanin dahil malakas daw po sa sugar. Kaya kung malakas ka po sa kanin, maghinay-hinay na. Dahil kung hindi ka po palakibo o palagalaw o laging nakaupo at walang ginagawa, kung ang trabaho mo ay laging nakaupo, bawasan nyo na po ang kanin. Kasi yan din po ang sinasabi ng doktor kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na diabetes. Nag-create po siya ng sugar. Yung kanin po ay nako-convert po siya na sugar. Kapag hindi po natin nagamit yung ating sugar sa ating dugo, yan po ang magiging sanhi ng pagkakaroon natin ng diabetes o pataas na blood sugar. Kaya po sinasabi ng doktor, kapag ganyang edad natin, nasa magpo-40 na. Kapag nasa edad po ng 40 na, medyo bawas-bawasan yung pagkain ng kanin, mga white rice, kasi hindi lang po diabetes, kundi mataas na kolesterol at kung ano-ano pang mga magiging side effect kapag yan po yung ating kinakain ay hindi na balanse. At syempre, kapag malakas kang kumain ng kanin, high blood, alam nyo na, pagka umiidad na, dyan na dumadami yung ating mga sakit-sakit. At kung hindi po tayo palagalaw, tayo ay wala tayong physical activity na ginagawa sa araw-araw at malakas tayong kumain, yan po yung magiging cause ng pagtaas ng ating blood sugar. Hindi naman agad-agad, pero syempre, kanin plus matatamis na pagkain, inumin, pag nagsama-sama po yan, equals diabetes. Kaya po sinasabi niyang doktor, pag ganyan, malakas tayo sa kanin, hinay-hinay na lamang. At syempre, kailangan natin ng exercise araw-araw. Ganun po talaga ang buhay. Hindi tayo pwedeng nakaupo lang, hindi tayo pwedeng wala tayong ginagawa. Kailangan natin maging active. Active tayo sa ating pang-araw-araw. Kasi kung hindi, maraming sakit ang pwedeng dumapo. Yan po ang sinasabi ng doktor nung nagpa-check up ako, at yan na nga ang kanyang mga advice. Kailangan daw meron kayong sa isang araw, meron tayong activity na ginagawa, physical. Kung hindi man, kailangan nating maglakad-lakad at least 30 minutes sa araw-araw para kahit paano yung ating mga kinakain na matamis gaya ng kanin ay ma-burn ito, magamit yung sugar, kasi yung kanin ay ko-convert daw na, kaya pala pagka kumakain tayo ng kanin minsan active, no? Kasi mataas yung sugar. At syempre, iwas-iwasan din yung pagkain ng matatamis at mga inumin. Yan po yung sinasabi ng doktor. Kaya sa mga malakas kumain, kung malakas ka pa rin kumain ng kanin, bawas-bawasan na para nang sa ganun, makontrol natin ang pagtaas ng blood sugar. Kaya kung meron po kayong kakamag-anak, kapatid, kaibigan na malakas pa rin kumain ng kanin, i-share nyo po itong video na to para magkaroon po siya ng awareness, hindi naman sa pagbawalang kumain ng kanin, kundi bawasan na lamang. Kung kakain man tayo ng kanin, kailangan gamitin natin yung enerhiya para kahit paano hindi tumaas yung ating blood sugar. At syempre, kung mataas ng blood sugar mo at meron ka ng diabetic ka na, ay hinay-hinay ka na sa pagkain ng kanin. At syempre, palagi ang magkaroon ng physical activity. Yan po yung advice ng doktor. Kahit po sa akin, yan po ang advice ng doktor. Kaya kung nagustuhan nyo po yung topic na to, mag-comment po kayo sa baba kung anong status ng inyong kalusugan, kung kayo ay diabetic, kung kayo ay pre-diabetic, at kung ano-ano pang mga inyong nararanasan, pag-usapan po natin. At syempre, napaka-importante ng stay healthy.